love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Hidden love. Hanggang forever hidden na lang ba ang love? Kapag minamahal mo ba ang tao, kailangan bang sabihin ito? O mananatiling lihim na lang dahil komplikado? May mga bagay na dapat itago. May mga bagay na dapat salirin or sarilinin na lang. Pero may mga bagay na nakakapanghinayang din. Dear Mags FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Ryan J. At may best friend ako since high school. Itago natin sa pangalang Dero. Si Dero na best friend ko na lihim kong minamahal. Oo, pareho kaming lalaki. Pero alam ko sa sarili ko, sa puso ko, pusong mamon ako. At minamahal ko ang best friend ko. Itong best friend kong ito na sa Dero ay hanggang kaibigan lang talaga ang turing sa akin. Tinatanong ko nga sarili ko, bakit ko siya mahal? Dahil ba mag-best friends kami? Pero hindi eh. It's more than a friend ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang pagkakaalam ni Dero, lalaki ako. Kasi pareho naman kaming may mga crush. Laging nagkakatuwaan, nag-uusap tungkol sa mga girls. Wala siyang kaklu-klu na pusong mamon ako. Lalong walang clue na mahal ko na siya noon pa. Ewan lang, basta pagising ko, isang umaga nun, na-realize ko na lang na minamahal ko na pala siya. Na ayoko nang maging best friend niya. Gusto ko sana karelasyon siya. Pero paano mo masasabi sa isang best friend mong lalaki na ikaw na pinagkatiwalaan niya lahat ng mga sikreto niya ay isang pusong mamon pala? Eh di pa nga komplikado. Baka masisira ang friendship niyo. Yun ang nasa isip ko. Pero isang araw noon sa library, nakita ko siyang nagbabasa ng libro. Umupo ako sa harap niya. Tiningnan ko lang siya habang nakalagay ang isang libro din sa harap ng mesa. Gusto kong kunin yung pansin niya. Pero kinakausap niya ako na nandun pa rin sa libro ang mga mata niya. Gusto ko nang aminin sa kanyang mahal ko siya. Pero hindi ko kayang aminin ng ganon-ganon lang. Ayokong masira ang friendship namin. At saka siguradong pagtatawanan niya lang ako pag umamin ako. Kaya ang sabi ko, wag na. So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, Dares, bro, may lihim kasi akong pagtingin sa isang classmate ko. Paano ko sasabihin sa kanya na gusto ko siya, na mahal ko siya? Napatitig sa akin si Dero. Sabi niya, bago yan na. Kailan pa? Wala ka namang sinasabi o pinabanggit tungkol sa akin noon about niyan. Pero sabi ko, in case lang, ano ba gagawin mo? Sabi naman niya sa akin, sabihin mo na tol, wag mo nang patagalin pa, baka maagaw pa ng iba. You should confess na. Makikita mo, it feels great. It feels heaven. Iba kasi kung may karelasyon ka, puno ng saya, ng inspirasyon. Tapos inspired kang pumasok araw-araw kapag kasama mo siya.
Kaya sabihin mo na kasi bro. So, napatingin ako sa kanya. Wala naman kasi siyang idea na ang taong tinutukoy kong mahal ko ay siya. Pero base sa payo niya, kailangan ko bang sabihin? Pagtatawanan niya ba ako o magagalit siya? Unpredictable pa naman ang mood ni Dero. Ang sabi ko na lang sa kanya na ang sarap ngang ma-in love, no? Lalo na siguro kung mahal ako ng taong mahal na mahal ko. Tapos siniklop niya na yung binabasa niya. Sumeryoso. Sabi niya pa, bakit? Hindi ka ba mahal ng taong naiinlavan mo? Wala ba siyang pagtingin sa'yo? Hi, Chin. Kung pwede ko lang ipagsigawan dun sa library na yun. Na ikaw ang mahal ko, ikaw, Dero. Ikaw na best friend ko, ang mahal ko. Pero kinatok ko ang utak ko. Isa lang akong dakilang best friend niya. Kaya wala akong karapatang maramdaman ng ganito. So ako naman tumalikod na. Nagpaalam sa kanya. Hindi ko kasi kayang takpan pa yung damdamin ko. Baka kung ano pang masabi ko. Baka makasigaw pa ako sa loob mismo ng library. So tumakbo ako. Papalayo sa kanya. Yun bang pagtalikod ko, yani mo, pag nakalayo na, mawawala na yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang sakit-sakit pala. Yung pakiramdam na parang binalatan ng puso mo para isawsaw sa asin at suka. Shucks. Mas masakit to kesa dun. Kaya naman, pinili kong itago ang nararamdaman ko sa kanya. At nung araw na yon, matapos yung pagtatanong ko, iniwasan ko na siya. Kaya hindi na ako nagulat nang kausapin niya ako. May problema ba tayo, bro? Mapait lang akong ngumiti sa kanya. Wala naman, wala tayong problema. Pero tinalikuran ko na siya matapos sabihin yun. So nagtaka siya. Kami ba namang mag-best friends? Parang walang araw na hindi kami magkasama. Siyempre magtataka siya kung bakit bigla na lang akong umiiwas sa kanya. Hanggang lumipas ang mga araw. Kinot-contact niya ako, tinatawagan, chinachat. Wala akong reply. Iniiwasan kapag nagkikita kami. Hanggang sa hindi na kami nagpapansinan. Alam mo ba kung anong mas masakit, Jean? Yung iniiwasan mo na nga siya, yung pakiramdam na gusto mo na ngang mag-move on, pero nandun pa rin. Tapos mas lalo ka pang nahuhulog sa kanya. Shucks na buhay to. Shucks na puso to. Bakit siya pa? Tapos sobrang miss mo na siya, pero hindi mo siya mahag. Hindi mo siya makausap. Halos magwala ang puso ko nung sinubukan niya akong ulit lapitan at kausapin. Sabi ko, shucks, I really miss him. Namiss kong pagtawag niya sa pangalan ko mismo. Pero pagod na akong magkunwari. Pagod na akong magkuble sa totoong identity ko. So ko na lang sabihin sa kanya ang lahat-lahat. Na siya ang tinutukoy kong mahal ko. Pero papaano? Papaano ang friendship namin na pinagkatiwalaan niya since high school? Hindi ko kinaya. Tumalikod na naman ako. Matapos akong humarap ng few seconds sa kanya, tumalikod ulit ako at nagalit na siya. Sumigaw siya, ano ba daw ang kasalanan niya? Ano ba daw nagawa niyang mali para pag-usapan namin na maayos namin yun? Pero ang sabi ko lang, wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa'yo. Tapos kaagad na akong tumakbo palayo. Shucks lang. Ito lang bang dapat kong kaya kong gawin? Ang magtago at tumakbo. Nang masigurado kong malayo na ako, tumigil ako sa pagtakbo. Tapos panay ang patak ng mga luha ko. Nakikita ng karamihan, lalaki akong tao. Pero grabing iyak ko.
Hindi ko na kasi kaya. Isa lang ang naiisip ko. Ang lumayo na lang sa kanya. Dapat ko bang sabihin na sa pamilya ko na pusong mamon ako? Pusong babae ako. Lalaking lalaki ako sa paningin nila. Pero kailangan ko nang kumawala sa aking hawla. Hindi ko na kasi kaya. Maaring sasabihin ng iba, magpakalalaki na lang ako. Ginawa ko na sa ilang taon ng buhay ko. Pero hindi ako lang ang nahihirapan. Umiiyak ng lihim. At hindi na kinakayang pagtatago ng totoo kong ako. Tama din ba na lumayo na lang ako kay Dero? At sayangin, kalimutan ang ilang taong friendship namin since high school. Pero wala na kasi ibang best friend akong makikitang tulad niya. Paano ko ba sisimulan ang buhay ko? Natanggap ako ng society. Bilang ako, paano ko ba ilalantad ang sariling ako? Ang totoong ako. Kung ang nakapalibot sa akin ay puro mapanghusgang tao. Paano ko ba sisimulan ang buhay ko? Na si Ryan J. ay isang pusong babae. Sana'y mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Hanggang sa susunod na kabanata ng love story ko. Ang inyong kamaks, always, Ryan J. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chini.